Tuluyan na nga bang kakainin ng dagat ang isang barangay na ito sa Davao del Sur na kumakailan lamang ay nagtrending sa Facebook? Karon lagi ni siya kahitabo adlaw ha. April 1, 2025 sa kakahibulungang panghitabo karong adlaw diri sa tibuok Davao del Sur. Ang dagat ni dako ang kalubinan nahimo na siyang dagat. Isa nga ba itong babala? Maraming mga kuro-kuro o mga kanya-kanyang version ng story, kaya ating aalamin kung ano ba talaga ang katotohanan sa mga ito. Yung simula nang lang lumindol, nayana na siya. Ngayon lang nangyari yan. Ano kaya ang mga bahay naman na ito na tila ay minsan nagiging lupa at madalas ay tubig? Pero sa likod nito ay may mga nakatagong paraiso sa lugar. At sa ikalawang episode ay muli kong binalikan ang Enchanted River sa Surigao. Nagulat ako na pwede palang pakainin ng mga isda dito. Paano nga ba natin mapupuntahan ang Enchanted River? Iga-guide ko kayo sa ating first ever motovlog. Hi guys, welcome back to my channel. Wala po munang sementeryo, wala tayong mga gala sa kung saan saan. Pero mamaya may pupuntahan tayong abandoned na lugar. Malapit lang din dito sa kinatatayuan ko. Diretso pa tayo doon. So gagabihin na tayo pagpunta doon dahil mahirap kasi mag-vlog ng mainit. Alam nyo naman, masisira yung ating, alam mo na, yung ating skincare reveal. Itong nilalakaran ko na ito, makikita ninyo, yung pinahabang nagpapalipad ako ng drone, ito daw ay madalas lumulubog. Nagtanong naman po ako dun sa mga ilang residente dito po. Sako po ito ng Barangay Tuban. O shout out kung taga dito ka. Doon lang tayo sa totoong nangyari balita. Ang nangyari pala guys, nataon daw nung na-vlog daw po ito ng vlogger na umabot po ito ng 10 million views, ay halos tinatayuan ko na ito, nakarating doon yung tubig dire-diretso. So dito naman, pag diniretso mo naman yan, may makikita pa kayo dyang mga kabahayan. So magpapalipad tayo guys, habang nakikita ninyo, meron tayong unang na-discover dyan na parang maputi yung buhangin. Kasi nga dito talaga sa Davao del Sur, may mga paliguan talaga na mga magaganda, na mga white beach. Tapos dyan makikita mo yung napakalaking bundok. Sa isang linggo, mga pilo ka beses lumilipad. Binabaha dire. Oo. Ilang beses? Nagsarap. Ngayon lang nangyari ganun kalaki. Kita na dire ganyan, nagipad. Napanood nyo din yung nag-viral na sa Facebook. Hello Kabe, hello. Hi Papa. Uwi ka pa ba? At kayo po yung dito na lumaki. 2000 na ako nakapunta dito. Pero hindi po talaga bahain tong lugar na ito. Ngayon lang kasi. Ngayon lang talaga. Kasi kung tatanungin nyo po ako, napanood ko siya, nag 10 million na po siya views eh. Ibig sabihin nag-viral na po. April 1, 2025 mga boss, mama amo diri sa Baybayon, isa sa Baybayon diri sa Davao del Sur. Usa ka kahibulungang panghitabo karong adlaw diri sa tibuok Davao del Sur. Ang dagat ni dako. So ang kalubinan nahimo na siyang dagat, pati ang mga pispan na lapawan. Karon lagi ni siya kahitabo adlaw ha. Lagi ni siya kahitabo adlaw ha. April 1, 2025 diri sa Baybayon, isa sa Baybayon diri sa Davao del Sur. Baka po isipin ng mga taga Davao del Sur o ng mga taga dito na nangyayari talaga. Ay, hindi yung totoo. Bihira lang po. Ngayon lang talaga nangyayari. Ayun po dun sa nakausap nating residente kanina, kaya daw po umangat yung tubig, halos sakupin tong mga kabahayan dito. Hindi raw po dahil sa something na na phenomenal o bihira mangyayari. Nangyayari naman daw yun at madalas daw talagang binabaha ang lugar na ito. Pero ano po masasabi nyo, reaction nyo po dun sa pinost na yun? Hindi po totoo? Hindi yung totoo Kasi pumasok yung tubig dito. Kasi pag lumalaki yung tubig, pumapasok yung dyan kasi nasisira yung sa gitna. sa gitna, ano po ba yung nasa gitna ng mga mangroves? Ayon kay ate na 20 years mahigit nang nakatira dito, ay normal naman daw itong nangyayari. Kapansin-pansin na may nag-iisang bahay din dito. Mapapansin natin na parang yung pinakalupa lang dito na mataas ay ang pumoprotekta at ang mga mangroves na ito. Dahil sa malakas na pag-ulan at walang tigil ay umapaw. Pero ngayon po inaasikaso na po ng government? Nasa sumunod yan. Gagayang ganyan. Nakadaan na sila.
Inano kasi niya dito kasi hindi madaan na papunta. Yun nga, nakita ko po sa drone. Isang beses lang po nangyari yon. Ngayon lang. Ayun lang. Kaya tignan nyo, may mga bata pa dyan na nagtatakbuhan. At dahil din daw dun sa mga ilang sinasabi nga nila na puno na nabuwal or parang nawasak na mga puno doon ng Bakawan, ng mga mangroves. Kasi malaki, importante po yung mga mangroves sa atin. Ingatan po natin yan. Yan po yung nagpoprotekta ng lupa. Lalo na pag ang bahay mo ay malapit po sa dalampasigan. Kinabukasan ay bumalik ako upang i-check at magpalipad uli ng drone kung bumabaha ba talaga o umapaw ang dagat. At nalaman ko din na hindi na pala sakop ng kanilang barangay ang mga bahay na ito na mistulang lumulubog paminsan-minsan. Ayun si ate, bumili ng itlog o uuwi pa sa kanila. Gaano kalayo bahay mo dyan? Laro daw. Diretso lang? Oo. Malapit lang? Naganda na suga. Okay. May SM dyan? Wala. May SM dyan? Wala, sir. Gaisano? Wala rin. Wala. Yan lang. Sige te, ingat. Wala kayo sa shoutout? Sige. Ayan o, pinagkaguluhan. Kasi ang sabi daw, lulubog na daw. Kanan ng bana. Tubigan na ang mga sunod sa kanang sunod sa balay. Andrea Dapita. Nasunod ang kanang tubig ikan Andrea ka nabulwang pulit to. Pero hindi po laging ganun nangyayari. Dako dyan ang tubig. Karon pa nabalik na po. So, yung pinapakita ko pang drone dyan guys, sa akin nilalakaran, ito yung mga kabahayan na pinanggalingan natin. So, pag dediretsuhin mo yan, merong nag-agaw pansin sa akin nung nagpapalipad ako. Itong nakikita nyo na yan na parang nakabukod siya na natutuyo lang at lalabas ang mga bahay na yan. Although may mga nakatira dyan. Bundaklan! Bundaklan! Ano sa Tagalog yon? Unsay bundakulan sa Tagalog? Taligsik! Taligsik daw. Sa di kalayuan ay natuklasan natin gamit ang ating drone ang mga bahay na ito. Nagulat ako sa aking nalaman. Kapansin-pansin at kamangha-mangha ang itsura ng pagkakalagay. Kaya tinanong ko kung sako pa ba ito ng Barangay Tuban. Pero dahil madilim na, kinabukasan na lang ako bumalik upang tanungin ang ilang pang mga detalye ng lugar na ito. Ito pala ay sinasabing Sitio Batang sa Tagabuli, lalawigan pa rin ng Davao del Sur. Sa may bandang unahan malapit sa bundok ay kitang-kita ang mga fish cage na siyang kinabubuhay ng karamihang residente dito. Sagana man sila sa laman dagat pero ang kanilang kabahayan ay dito makikita mong napakasimple lang. Kaya sa pagbaba pa ng ating drone ay ito pa ang ating mga nakita. Magmula sa mga kabahayan na ito ay may napansin ako dito kaya aking sinundan dahil mistulang maputi ang mga buhangin nito at para bang pwede kang maglakad na may sinadyang daanan. Para siyang isla na may daan na sarili at sa likod nito, ito ang aking nakita. Ngayong ating kinatatayuan na pagbalik ng aking drone, nakita ko na napakaganda pala ng Barangay Tuban, ng sakop ng munisipalidad ng Santa Cruz, Davao del Sur, nakalapit ng Barangay Astorga na ating pinagblagan ng mga sementeryong lumubog. Sa aking pagtanong-tanong ay hindi naman daw masyadong pumupunta ang tubig sa kalsadang ito na konektado sa main road ng Davao del Sur. Ang Santa Cruz ang pinakalumang bayan sa Davao del Sur na naitatag ng 1884. Kasama dyan ang ating napuntahang bahay na napakaluma ng nakaraan. Iba naman yung version ng kwento ng una nating nakausap bago nating marating yung barangay na yon. Yung simula lang lumindol, Nayana na siya. ganyan na nangyari ngayon dyan. Ano yung isang buong barangay? Anong barangay te? Lubok.
Hindi lang ako sigurado kung ito yung tinutukoy ni ate na barangay na sinasabi niyang Lubok. Pero Tuban yung ating pinuntahan. Ngayong Lumindol, ngayon lang nangyari yan. Tapos dati hindi talaga umaapaw. Dili na sa una. Okay. Kaya ginapanginhasan lang na sa una. Ano to? Kinakuhaan, kinasun ba? Panginasan. Kasi yung ginasa. Panginasan ba yung kinapunan ng mga... May mga fish pan, ganon. Bangus, ganon. Dili, mga kuhaan. Tilapia. So malino na sa atin guys, sila mismo yung taga dito. Pero hindi naman natin sinasabing sinungaling yung vlogger. Siguro baka style niya yun. Malino sa atin na hindi po nanganganib ang lugar na ito. Ito po ay safe. Open po sa turista. Magbayad lang kayo sa ano. Ate, magkano bayad sa park? 20 pesos Oh, lang 20 po. lang oh. Hanapin niyo si ate pag pumunta kayo dito, yung mga subscriber natin dyan. Safe dito guys, punta kayo dito. Mama Risa, ano po ba yung nakita namin doon sa drone kanina, mga bahay na nakabukod? Saan doon sa dulo? Opo, yung doon sa dulo doon. Eh wala eh. Dumadaan talaga sa ano, sa daan. May daan talaga dito. Sa liit ng daan, hindi mo mapapansin na meron palang konektadong daan ito sa highway. So iyan, 4 minutes na lang mga master ay nasa Mangagoy na tayo. So ito guys, today is September 29, 2024. Ganyang kainit dito ngayon sa Surigao del Sur. Umalis tayo ng almost 6 AM and then ngayon, sakto magte-10 na. Tapos grabe yung biyahe nitong si Black. Ayan, meron tayong camera dyan. Grabe, napakahirap. Pero kailangan talaga magsikap mga master para sa ikakaginhawa ng buhay. Hindi naman tayo nananatiling mahirap, di ba? Mula Davao City, umabot din ng 5 hours ang aking biyahe. Ito yung mga bayan na dadaanan natin bago natin marating ang Enchanted River. Dadaan ka ng Monte Vista, Moncayo, Trento at Bislig bago marating ang Hinatuan, kung saan naroroon ang Enchanted River. Pero bago yan, nagpa-full tank muna tayo sa Petron. Hindi sponsor ha, pero alam nyo na, baka naman Petron Corporation, kunin nyo naman ako minsan. Kahit pang isang taong gas lang okay na sa akin. Shell, baka naman. Wala yung tindahan dito ng mga damit, mga souvenirs ng Enchanted River. Ngayon ko lang napansin, ako lang pala mag-isa naglalakad kasi nga wala akong ka-group, silang lahat. Halos lahat ang nagpupunta rito, kundi mga motor riders sa Davao, sa iba't ibang panig ng Mindanao. Actually hindi naman talaga Enchanted River, honestly yung punta ko, yung hospital nga sana na abandon, kaya lang nakita nyo naman ako lang mag-isa. Yan talaga, walang gustong sumama sa akin, natatakot. Dumating ako ng 1 PM na halos dito at natapos ng araw ang pagpapakain ng isda kasi every 12 PM. Sa pagkakatanda ko ay nasa 150 o 100 pesos yung aking binayad na entrance. Kasama na yung aking parking. Dahil September 2024 pa tong video na to, makikita nyo na pwede dyan mag-swimming sa part na yan at may hangganan lang kung hanggang saan ka dahil napakalalim o hanggang ngayon daw wala pang nakakasukat ng lalim ng Enchanted. Grabe, kahit pagod na pagod ka, sulit yung pagpunta mo dito. Halos wala naman na bago. 2 years ago nung nakarating ako dito. Sayang di natin naabutan, napakain na pala ang mga isda. Kasi nga 12 PM yung eksaktong pinapakain ng mga isda dito. Lalabas sila mula sa pinakailalim at magkukumpulan yan sa ibabaw. Para sa akin, hindi ito yung ganong kaasul na pagpunta ko dito. Dahil yung unang-unang punta ko rito ay masyado siyang dark blue. Sa pagitan ng 2 to 3 PM daw, depende nga raw sa lakas ng araw, masisilayan ang asul na asul nitong tubig. Hindi talaga ako magsasawang bumalik dito, lalo na sa ikatlong beses na if God's possible time, makasama ko naman yung aking family dito. Walang nangyayari sa lakad. Yung pupuntahan pala sana natin na hospital, giniba na pala guys. Wala na tayong magagawa. Itong mga nakikita nyo na to, tignan nyo to ah. Yan. Yung mga halaman na yan, yun yung nakikita sa mga dagat. Pero magugulat ka, nandito siya sa bundok. Yung pinaka-mix ng ilog sa dagat, konektado kasi siya dito sa Hinatuan. Yan oh, meron kayong service papunta rito, entrance 100. Pero pag pauwi, maglalakad ka ng medyo malayo-layo. Pero hindi naman masyado, mga 15 minutes ganun. Yun yung daan.
Kung nagmamadali kang pumayat, nagpapapayat ka, ganito gawin mo. Gising ka ng alas 3 ng madaling araw. Tapos alis ka ng Davao ng alas 6. Ay, walang nangyari pero okay lang. Nag-enjoy din naman ako kahit papaano. 6 hours biyahe. May pahinga ako ng 45 minutes. May hagdan pa. Paakyat. Parang ang ganda dito. Punta natin saglit. Kaya baka restricted. Baka may mga ahas. So supposedly pagpalagay mo mga 5, ang layo ng parking nila dito. I-rate yung Enchanted River ngayon 1 to 10, 5. Pasensya ha, pasensya talaga. Pero nung unang punta ko rito mga 9. Hindi ko alam kung bakit parang siguro kaya hindi siya masyadong blue kasi nga sabi nila tuwing 2 PM eksakto makikita mo yung tunay na kulay ng Enchanted River. Lalo na pag summer. Pauwi, maglalakad kayo, di ba ha? Happy pa kayo, oh. Happy pa sila. Hindi nyo alam, maglalakad kayo pabalik. Yun na guys, I hope nag-enjoy kayo. Hindi na rin po ako, tinamad na rin ako pumunta ng sementeryo dito. Pero, titignan ko pa. Thank you for watching. Kung di ka pa nakasubscribe, supportahan mo tong channel.